At lalo pong lumalapit ha. Bakit ho mga bossing? Eh syempre, gaya po ng ating sinabi mga kababayan, merong bagong bill, no? Na gustong ipasa. Si Senator Robin Padilla, mga boss, no? Ito sabi niya dito, nasan ba 'yan? Atras ko lang ha. Hanapin lang natin ito. Yung statement niya dito, sa huli po, no? Sa huli po, ang ating malinaw na hangarin ang itaas ang antas ng integridad, no? Ng mabuting pamamahala. Itaas ang integridad ng ating pamamahala. Mga bossing, Robin Padilla pa lang eh. Hanggang, sabihin mo pa lang, Robin Padilla, senador. Matatawa ka na ho eh, mga kababayan eh. At ang nakatatak sa utak ng taong bayan, chicha. Ano? Ano masasabi mo kay Robin Padilla? Malakas chumitsa doon sa Senado. kasama ni Bato de la Rosa at ni Bungo doon sa kanilang pahiring-hiring, no? Para sa destabilisasyon sa gobyerno. No, di ba? Sa huli-huli po, ang ating malinaw na hangarin ang itaas ang antas ng integridad ng mabuting pamamahala at upang pangalagaan ang pagtitiwala ng ating mga paglilingkuran. Ayan daw po. Bahagi po ito ng ating tungkulin at pananagutan bilang mga kawani ng pamamahala. No? Ang paglilingkod taglay ang pinakamataas na pakundangan, dangal, karapatan at kahusayan. Siguro na-imagine ko si Robin Padilla habang sinasabi ho ito yun nakaganon din Ginagaya niya ho yung style ng dating Pangulong Duterte Yung nandyan yung kamay niya nandyan. At sinabi niya po ito mga bossing patungkol ho doon sa sponsorship speech sa Senate Bill 2907 also known as Proposed New Auditing Act. Ayan, December 18, 2024 mga kababayan, ha? New Auditing Act. Ano po ba yung gustong baguhin ni Robin Padilla, mga boss? Sabi dito, Robin pushes for integrity and public trust in government with sponsorship for New Auditing Act. Ayan, bahagi po ito na ayan na yung sinabi ni Binoy, no? Ano po ba yung nakapaloob dito, mga kababayan? Sabi diyan, ang mga nakapaloob sa gustong baguhin ni Robin Padilla, mga kababayan, ito. The bill outlined the parameters of auditing, introducing the 6 deadly sins in the eye of the COA. No? Hindi, umpisahan natin dito. Padilla acknowledged the Commission on Audit adapted work through the years but noted that certain procedure must be legislated by Congress, pointing out that the bill seeks to revise Presidential Decree 1445 which date back June 11, 1978 during administration of the late dictator Ferdinand Marcos Sr. and is older than 1987 Constitution. Ang gustong baguhin doon sa nakapaloob, mga bossing, yung sa 6 deadly sins in the eye of the COA is excessive expenditure. Ayan So yan po yung mga posibleng baguhin. Extravagant expenditure, yung sobra-sobrang paggastos. Yung extravagant expenditure, naku, baka nga naman kasi tamaan itong mga ito. Yung safe house ng Vice Presidente na 250,000 per night, extravagant. Safe house pa lang ho yan, mga kababayan, Safe house pa lang ho yan. Sabi ni Rachel Mangosan, talo siya ni Pacquiao, nag-aral muna bago pumasok sa politics. Si Robin Padilla, pumasok lang siya dahil ginamit niya ang pagiging artista. Ako naniniwala ho ako dyan. Si dating Senador Manny Pacquiao ho, mga bossing, meron pa nga ho tayong mga pagkakataon na nasasabi natin na tingnan mo si Manny Pacquiao. Kahit pa paano mas magaling, mas maalam kaysa doon sa ibang senador. 'Di ba? May mga pagkakataon tayo nasasabi 'yon. Illegal expenditure. Ayan, okay naman lahat 'to
Ba't gustong palitan ni Binoy? Bakit gustong i-revise, no? Excessive expenditure, extravagant expenditure, illegal expenditure, irregular expenditure, unconscionable expenditure, unnecessary expenditure. Di kaya pati yung mga yung mga pasobre-sobre mahabig dito, no? Dahil yung sinasabi nila, saan kaya galing yung mga pasobre-sobre na 25,000 per month, yung 50,000 per month, etc., etc., no? Sabi nung iba kasi daw confidential funds daw ang ginamit. Okay naman ho. Siguro kaya gusto mga kababayan para doon sa mga susunod na mga panahon na mga senadors, na mga politiko sa kanilang hanay, no? Para nga matupad na yung kapag sinabing confidential, hindi pwedeng pag-usapan. Yung mga DDS naman, kagat naman ng kagat, no? Sabi, confidential nga, bakit ipapaliwanag? Confidential nga, bakit bibigyan ng totoong pangalan yung COA? Ang COA po, hindi kalaban ng gobyerno, no? Ang COA po, taga-audit, mga boss. Kung tama po ba yung mga pinaggagastusan ng ating mga politiko, no? Confidential na sinasabi confidential sa ating mamamayang Pilipino upang hindi masunog yung kanilang yung kanilang misyon, upang hindi malaman ng kalaban. Pero kapag ka-audit na, kailangan totoong mga pangalan ho yan. Hari ng sablay, pinagsasasabi mo, sabi ni Chi, di ba? Sabi ni Rachel Mangosan, thank you very much, Sir Mark. Wala pong anuman. Okay naman lahat to. Bakit kaya, Sabi ni Hari na Sablay, pati Bongbong Marcos, may confidential funds. Pwede ring usisain. Ayan. Nako, manood po kayo ng balita, no? Ipinapaliwanag na po yan nila Bersamin. May paliwanag. Makikita niyo po yung mga paliwanag dyan. Yung sa Vice Presidente, tahasan, rektahan, sinasabi sa atin, ayaw magpaliwanag, Pwede bang mag-audition, boss? Saan ka mag-audition? Anyway, mga kababayan, pang-ilan to? Diyos ko, Binoy, inumpisahan tayo ni Binoy ng... Saan tayo inumpisahan ni Binoy? Yung anti-dynasty bill, no? Tapos biglang ilang linggo lang makaraan, okay sa kanya, 3 Duterte. Di ba dinastiya din yon? Tapos ito naman po, ang aayos, yung mga nakapaloob doon sa gusto niyang palitan, no? Excessive expenditure, extravagant expenditure, illegal expenditure, irregular expenditure, at unnecessary expenditure, unconscionable expenditure. Maayos naman yan. Ayaw lang ho siguro, mga bossing, na masilip sila. Baka kaya gustong palitan. No? Sabi ni Ralph Laur, hindi marunong sumagot yung Sara puro media lang ang alam. Yun na nga po Yun na nga ho, mga kababayan. Media na nga lang ho, mga bossing, sumasablay pa, napupunta pa sa pagpugot ng ulo, napupunta pa sa pagpapategi sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo. Benta dignidad, musta boss? Nakakatulog ka pa ba? Diyos ko, tingnan mo nga yung mata ko, kakagising ko lang. Natutulog ako alas 12 ng gabi, umaabot ako ng alas 9, alas 8 ng pagtulog. Ang sarap matulog. Benta dignidad. Benta dignidad. Lahat ng nire-reactionan natin, galing mismo sa balita. Galing mismo doon sa investigasyon ng mga Quadcom. Pero tanungin ko, yung mga DDS, kayo, di ba? Kayo, yung sinasabi nyong mga walang katotohanan, bangag ang Pangulo? Sige nga, latagan nyo kami ng ebidensya doon. Yung sinasabi ninyo na may korupsyong nangyayari, no? Na pamumuno ng Pangulo.
Sige nga, latagan nyo kami ng ebidensya nun. Para sa bayan ba o para sa pera? Huwag ka mag-alala. No? May pera ako sarili. Kaya kong kumita 1,000,000 kada buwan. No? Gym membership pa lang. Uy, ano na? Sa ka na napunta? Pera, bayan, tapos flood control na naman. Iba na naman. Ano pa susunod? Flood control. Balikan mo yung mga vlog ko para kumita ulit. Oh, panoorin mo. Nandiyan yung explanation ng flood control. Just, mga DDS, ano, halatang halata pag DDS, mga bossing. Pagka yung nasasagot natin, lipat sa iba. Pag nasasagot, lipat sa iba. Ay, Diyos ko po. Duran-duran. Ako, miski ako, kaya kong irenta yan eh. Yang duran-duran na yan eh. Oh. Hindi nga lang 1 buwan na pinaghirapan. Pero hindi naman sa pagmamayabang. Kahit papaano naman, yung Mark Ramos, kayang rumenta ng sikat na banda dyan sa Pilipinas. At habang birthday ko, panoorin kong ganun. O magkano ang ano nyo? 1,000,000. Kada show. O sige, kaya kong bayaran. Yung presidente pa kaya? No? Yung presidente pa kaya? Ay, Diyos ko na. Mga DDS. Nino Barsaga, recruiter boss. Tingin mo, ire-recruit ako ni Nino Barsaga. Sinasabi mo? Gusto mo, daling ko dito si Nino Barsaga no? Daling ko dito, pagtrabahuhin ko sa gym. Kap ninyo, halika, ikaw, dito ka nalang magtrabaho sa gym ko. Diyos ko po. Yung 1,000,000, ilang bang, siguro mga benteng member lang. Ganun lang yun. Benteng member lang sa gym ko. Tapos na. Ganun kabilis.